Alas 5:10 na, 1 Western Visayas na. Alas 5:10 na, 1 Western Visayas na. Mga balitang atong tutukan subong nga Martes, mga residente nga nahalitan sa duwa ka naglabay nga bagyo, amat-amat pa lang nga nagabangon. 15 infrastructures nagkalaguba sa Western Visayas, samtang 427 million pesos sa infrastruktura kag 72 million sa agrikultura ginbilin nga danyo sa Bagyo Tino sa Negros Occidental. Materyales para sa mga naguba nga balay sa Iloilo City sa Bagyo Tino, kabahin sa 16.9 million ginpain nga pondo sang LGU. 80 anyos nga babae nagtaliwan matapos maigos ang nagtabog nga rim sang goma sang truck sa Dingle, Iloilo. 7 anyos nga bata nga babae nga ginpatay kag ginsulod sa sako sa Lambunaw, Iloilo, positibo nga ginhimuslan. Kag isa ka classroom sa Gimbal, Iloilo nasunog. Daycare Center kag Barangay Hall na ulamid. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mayong hapon Western Visayas kag Negros Occidental, malantaw man kita sa live streaming sa YouTube channel sa GMA Regional TV kag Facebook page sang 1 Western Visayas. Sa nagapangunang nga balita, 15 ka infrastruktura naguba bangod sa halit sang Bagyo Tino sa Western Visayas. Samtang masobra 400 million pesos ginbilin nga danyos sa Bagyo Tino sa infrastruktura sa Negros Occidental. Si John Sala nakatutok live sa Barangay MV Hetchanova sa Leganes, Iloilo. John? Jert, matapos ang pagbaha kag mabaskog nga hangin dalas ng Bagyo Tino, pila ka mga infrastruktura sa Western Visayas kag probinsya sa Negros Occidental ang nagkalaguba. Nagdala sa mabaskog nga hangin kag ulan ang Bagyo Tino sa paglaslas sini sa Western Visayas. Magluwas sa mga pamalay nga nagkalagubang nga naglabot sa 330, mayara man sang 15 ka mga infrastruktura nga nahalitan. Sa datos ng Office of the Civil Defense 15 ka mga infrastruktura nga nagkalaguba. 8 diri sa probinsya sang Iloilo nga ginalakipan sang 4 ka mga dalan, 3 ka mga flood control projects kag 1 ka taytay. 3 naman ka mga flood control projects ang naguba sa probinsya sang Aklan. 2 ka taytay ang naguba sa Antique kag 2 ka dalan naman sa Guimaras. Agad-agara naman, nag-responde yung ating DPWH doon. May remedial measures kagad silang ginawa. Naglabot sa 56.2 million pesos ang kabugusan nga halit sa infrastruktura sa rehiyon. Sunod sa OCD6 sa piyak sang halit sa Bagyo Tino kag Bagyo Uwan sa Western Visayas, talulupang doon nga mas madasig ang aksyon sa mga LGU kag mas preparado sa tion sang emerhensya kag makita ini sa madasig nga preemptive evacuation. I can say that na mas naiintindihan na ngayon ng mga local government units yung kahalagahan ng early evacuation, hindi na na-expose sa unnecessary risk yung ating mga responders. Isa sa mga nag-evacuate among pamilya ni Manang Gray sa coastal area sa Barangay Poblacion South sa Udon. Kay Tino, sir, isang time nga to nag-evacuate kami, sir. Kay daw na-observe ko ang amon, di nga hindi nagidbala daw lain nagidya sir nga kung halimbawa maka-evacuate kita sa bag time nga ara na bala sir ang halimbawa ang grabing hangin na hindi na nato pagulaton nga may madamage anay antes kita mag-evacuate. Sa Negros Occidental, 16 ka mga LGU naka-record ang pagkaguba sa mga infrastruktura nga nagbilin sa masobra 427 million pesos nga halit. Ang ilang mga schools, health station, may ara man kita na record mga covered courts kag mga concrete pagitilang ang mga fence man sa ilang mga establishmento. Sa sektor sang agrikultura naglabot naman sa masobra 72 million pesos ang halit na ginbilin sang bagyo. Well, mostly ang tubo ag humayan. Kaya kung tao mo sa sa aerial survey, affectan with sila kang baka suggest siguro naman nagkatriyas ang iyasang karlaon mag-ubra man sa isa ka rehab and recovery plan. Samtang sa uli nga datos ang PDR-RMO naglabot na sa 58 ang mga napatay bangod sa Bagyo Tino, samtang 58 man ang missing.
Jer, sunod naman sa OCD6, ang kinahanglan naman nga ma-improve sa mga LGU amo ang pagpasangkad sang ilang risk assessment o kung paghibalo sang kasangkaron sang halit sang isa ka kalamidad antes pa man ini matabo agud nga maka-prepare sila ahead of time. Isa pagid amo ang pagdugang sa mga evacuation center nga kaya maka-accommodate sa mga kinahanglan ni evacuate ka residente. Jer? Madamo gid nga salamat sa update, Kapuso John Sala. Sa iban pa nga balita, mga naguban sang balay bangod sa Baguio Tino makabaton sang materyales agud liwat nga mapatindog ang ilang mga balay. 16.9 million pesos nga quick response fund ginpain sang Iloilo City LGU. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Naglabot sa 16,925,000 ang ginpain nga quick response funds sang Iloilo City LGU para sa mga biktima sang Bagyong Tino sa Iloilo City. Ini ang santo sa Rapid Damage Assessment and Needs Analysis sang Iloilo City DRRMC. Dako nga porsyon sang pondo ang magakadto sa igabakal nga materyales para sa mga nagkalaguba nga balay nga nakabalor sang 9.1 million pesos, 10,000 pesos nga balor sa materyales para sa totally damaged nga balay, samtang 5,000 pesos naman sa partially damaged. Sa datos ng LGU, 116 ang totally damaged, samtang 1,519 ang partially damaged nga balay tungod sa Bagyong Tino. Partially damaged ang balay ni Eduardo sang Barangay San Juan Molo, apang wala pa inin makabaton sa bulig halin sa gobyerno. Dapat yatag na yun, siyempre para may bakal kami sa mga mo diyo, sin plywood, gano'n di. Kailangan naman matulugan man namon eh. Kinapa-fast track ni Mayor ang pag-release ng pondo. Within the month, kinahanglan nga ma-release naton sa mga affected nga mga pamilya nga nadulaan sang balay. 2 million pesos ang ginpain sa pagbakal sa mga bulong kasubong sang doxycycline. 2 million pesos man ang para sa pag-replenish sang pre-possession goods kag food assistance. Magluwas ang Bagyong Tino. Ginguba man sa mabasko nga balod dala sang Bagyong Uwan ang pila ka panimalay sa coastal area sa syudad. 28 ka balay ang naguba base sa inisyal nga datos ng LGU. Isa na diri ang balay ni Bernabe sa Barangay San Juan Molo. Tani may mabot tani, thank you di ba? Mas mayogin ka idugang nila niyo. Nagpasalig naman ang LGU nga mahatagan man sa bulig ang mga apektado nga residente sang Bagyong Uwan. Halimbawa, bisang Typhoon Tino, partially damaged ka. Then, sang naglabay ang uwan na totally damaged ka. So, ang makuha mo na, ang nabalaan naton, definitely totally damaged. Upod kay Romel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Mga kapuso, wala pa sa gihapon nakita ang lawas ang 29 anyos na si alias Tommy. Inanggeng klaro ni Haniway Mayor Paulino Parian matapos naglinapta ang impormasyon nga ini ang nakita na sang weekend. Si Tommy ang ginapahayag na tabunan sang landslide nga nagluntad sa barangay Barasalon, Haniway sang Nobyembre 5 sang hapon. Ginpahayag nga ini ang nagakayo sang linya sang tubig sa nabukid nga porsyon sang barangay sang natabo ang landslide. Wala na ini nakapauli gani report sa otoridad ang asawa sini Nobyembre 6 ang aga sa ginsugura ng search operation. Apang ini ang temporaryo nga ginuntat bangon sa naglabay nga Bagyo Uwan. On the way naman ako sa tudan nga masaka man to because kaya mo na lang balita. Pero along the way nasumalang ko man ang mga barangay officials kang Tipot, yung barangay officials ka Barasalon yung kuna mayor, hindi ka lang magsaka kaya ay man to. Sa Dingle, Iloilo, 80 anyos nga babae patay sang naigo sang nagtabog nga rim sang rueda sang truck. Si John Sala nakatuto. Nagapungko lakutani sa waiting shed sa barangay Tabugon Dingle ang 80 anyos nga si Maria Lucy Piamonte sang gulpiada lang nga naigo sang rim sang rueda nga nagtabog halin sa nagadapay nga delivery truck kahapon sang aga. Suno sa nakasaksi nga si Sergeant Michael Asong katapos ang Philippine Army sang naglabay siya sa lugar nakita sini nga nagapundo na ang truck. Nagtabog na gali ang rim sang rueda kag naigo ang tigulang nga nation man nga yara lang sa kilid sang dalan. Nanaog gini siya motorsiklo kag itinguan pang masalbar ang biktima. Kung nakita ko na lang itong Dragoraya, itong makita ko, tinalukoy ako, nakita ko nga today ako, butkol. Kamot, ang tagdulog ulit. Ang bago ko sa kabahay nga, bago mabuligan ka ni, kita to kang tela o anong pwede natin mahigot. Gindala pa sa ospital ang tigulang apang ideklaran nga dead on arrival tungod sa mga patal nga pila sa dughan kag tuo nga butkon. Blown up ang iyang interior sang iyang left rear tire. Ang iyang rim
napihak kinidebla ang bilin ng santunga na bilin na naka-attach dito sa kung naka-lock ng guma. Pero ang santunga nag-igo niya sa pedestrian nga nagapunto sa waiting shed. Halin sa Pasay City kag padulong botani sa Iloilo City ang delivery truck nga may karga nga broiler nga mga manok. Nagareglohan na ang tag-iya sang delivery truck kag pamilya sang biktima. Nagpasalig man ang tag-iya nga bayaran ng gasto sa pagpalubong sa tigulang. Upod kay Hans Tisierto, John Sala. 1 Western Visayas. Para sa dugang mga balita sa Negros kag panay mangin kaupod ta si Adrian Prietos. Adrian? Yes, Jers, makapusa madamog yung salamat. Lambunaw Police ginkompirmar nga ginhimusla ng 7 anyos nga batang babayi nga ginpatay kag ginsulod sa sako. Nakatutok Kim Salinas. Positibo sa pagpang-abuso sexual ang 7 katuig nga bata nga babae nga ginpatay kag nasapwan sa sulusang sako sa CR sa Ilabalay sa Barangay Tampukaw, Lambunaw, Sabado sang Udto. Ini ang santo sa medical legal o kon autopsy report sang Lambunaw Police. May nakita nga pila sa kinatao sang bata. Dugang sang kapulisan, nakita ang panty kag shorts sang bata sa sulod sang Ilabalay. Gani may posibilidad nga ginhimusla ng bata sa sulod mismo sang Ilapuluyan. May na-laceration nga daw sa 9 o'clock basta daw tuwa nakita ni sir. 9 kag 6 o'clock. Kasi media sir, ang soko na to sir kung may ara o wala. Nagwa man sa medical legal nga kausa sa kamatayon sa bata among paghigot sang iyaliog gamit ang shoelace kag straw. Hindi pa matumod kung patay ng biktima. Antes ginsulod sa sako. Ang cause of death sa atong victim is due to traumatic ligature at the left lateral aspect of the neck resulting to a special death. Wala pa sa natumod nga suspect ang kapulisan sa krimen. Nagapabilin nga yara sa 5 persons of interest lakip ang lolo sa bata. Ang 4, ang legal na ang pagdaron kag mga kasilingan lang man sang biktima. Ginahulat pa ang swab test result sang mga ini. Ang krimen, ang may posibilidad nga isa lang katao ang naghimo suno sa kapulisan. Posible lang nga may nakakita nga para maging witness or may naibaluan nga information dira sa barangay Tampukaw. Pangagi kami sa bulig or kooperasyon nga i-report kikiling sa aton para mabuligan ang pamilya sa biktima na masolbar kang mga tagang justisya. Upot Kirmel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Mga kapuso, sunog nagluntad sa Nanga Integrated School sa Gimbal, Iloilo. Isa ka hulot klasihan gintupok sang Kalayo Daycare Center kag Barangay Hall na ulamid. Si Julius Bilacaol nakatutok. Makitan sa sininga video ang nagapog nga gray nga aso nagikan sa isa ka hulot klasihan sang Nanga Integrated School sa Barangay Nanga Gimbal, Iloilo kay nasangaga. Ang aso nagikan sa Kalayo nga nagatupok sa classroom sang grade 6. Ang pagsugod sa Kalayo, nasaksihan sang daycare workers ng barangay. Pag ang kita ko kang aso, ang balko hindi maradabok, as in kay isa atok ang nagalin ang aso. Ti nagang dalagan ako, nangayo ako tabang, galing kay maurait mga tao sa may karsada bala. Sa pihak sang pagresponder sa mga bombero, wala ginasalbar ang kagamitan sa classroom. Ang valuables gida ni ma'am, ang mga printers niya, duwagit kabilog, TV, tapos ang mga electric fan, pero ang ubos gidang amon nga drums for next month's nga competition. Ang katupad sini nga daycare center, naubos man ang kagamitan sa sulod. Emotional gani ang daycare worker, bangon nagapanghanda pa ini para sa accreditation. So, tanan ko nga gamit, tanan ko nga mga files digyan sa center ko. Pati ang stock room sa Barangay Hall sa Nanga, nalabot man sang Kalayo. Mga gamit naman sa disaster, tanan yung mga gamit naman may na kay generator na pagwa. Mga brass cutter, mga equipment naman sir. Padayon pa ang investigasyon sang BFP Gimbal sa hitabo. Isa sa mga ginatutukan nga gintunaan sang Kalayo ang kuryente. Kung ilang taon na ton, usually man ang kwan. Kung ilang taon to, usually sa mga electrical gid man gano. Pero hindi pag kita sure, iimbestigahan pa namon na. Base sa estimates ng BFP Gimbal, naglabot sa 1.7 million pesos ang halit nga gintugas ang sunog. Nagahilibio naman ang babae nga ini sang naabtan ng Yabalay nga ginlamon sang Kalayo sa sunog nga nagluntad kahapon sang aga sa Barangay Bubog Numancia, Aklan. Ginapanagihan sa pamilya Lubrique ang nasambit nga balay. Human sa light materials sa balay,
Sa inisyal nga investigasyon sa Bureau of Fire Protection, naglakat ang tagiya sang balay agon magpadulong sa suba. Apang posible may mga appliances nga nabilin nga nakasaksak, nga posible nga ginhalinan sang kalayo. Sa inisyal nga assessment sang BFP, naglabot sa ginabulubanta 10,000 pesos ang halit nga ginbilin sa sunog. Wala naman sa may napilasan sa mga insidente. Upod kay Cirilo Rendoque, Julius Belacaon. 1. Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mga kapuso, pila ka mga residente sa Pavia nagahingyo nga makuha ang mga tigbaw kag matagas nga hilamon sa floodway. Pagpanglimpyo sa DPWH sa waterway, hindi regular suno sa Pavia LGU. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Matapos ang malapnagon ng pagbaha sa Cebu kag Negros Island Region sa paglaslas ni Bagyong Tino sa Damlaglang, agaw atensyon ng 5 billion pesos nga haro floodway. Gindayaw ini sang mga netizens kag mga Ilonggo nga dakuang nabulig sa pagpahagan-hagan sang baha sa Iloilo City. Ang proyekto ang ginpodohan sang Japan International Cooperation Agency kon JICA nga natapos ang 2011. Ang pagdayaw ang ginkalipay ni Anay Senator Franklin Drilon. Nalipay ba na ko nga ginkilala ang obra naton sa Iloilo? Kaginiling ipakita nga kung husto, kung paayo ang kimpo ay hindi mangawat, things can be done. Ang haro floodway ang talalupang doon nga mahawan agyan sang tubig. Baliska ng sitwasyon sa floodway sa Pavia. Makita ng tigbaw kag matagas nga hilamon. Dugang diri may nagtubo na gani nga mga puno sang kahoy. Ang ining sagbot ang ginakabalakan sa mga residente kasubong na lang ni Nanay Diadema sang barangay Pagsangaan sa Pavia. Nami gidawanan gidaan. Tarang nami balaw hindi wag dali-dali saka ang tubig pero kung mahawalan sa kulit diretso sa. Sunod sa Pavia LGU, bulan-bulan ang pagpanglimpyo sang banwa sa waterway paagi sa kabaranggayan. Ginapalabot man sa LGU ang problema sa DPWH. Usually kita man namon kung kisa ang pag-maintain, pagtinlo pero do hindi amo ginabla ka regular. Ang aton nga mga barangay gina-request gina naton nga to see to it nga bantayan ged nga wala sang may mahaboy sang basura. Sunod sa opisyal sang DPWH Iloilo 4th District Engineering Office nga wala na nagatubang sa kamera. Tuig-tuig sila nagapasa sang report sa DPWH sa status sa Pavia floodway. Sa karon, wala sila sang pondo sa rehabilitasyon. Apang mahimo sila maka-request sang pondo pero paagi sa special fund. Dugang diri ang jurisdiksyon sa pagmaintenar sang floodway ang responsibilidad sang DPWH 6. Wala nagasabat sa tawag si DPWH 6 OIC Regional Director Jose Alfruto sang ginpakigangutan sang news team. Upod Romel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Mga presyo naman sa mga nagapanguna nga balaklon hugot nga ginamonitor sa DTI. Samtang mga nagkalagubang nga pamalay bango sa Baguio Tino sa probinsya sa Negros Occidental naglabot na sa masobra 50,000. Yaring balita ang aging tutukan ni Eileen Pedreso. Mga coastal barangay sa Northern Negros Occidental ang pinaka-naapektuhan sa paglaslas ng Baguio Tino sa Negros Occidental. Rason nga madamo nga mga pamalay ang ginsulod sang baha kag ginguba sang mamatlos nga hangin. Sa uli nga datos ng PDRRMO, masobra 50,000 ka mga pamalay ang nagkalaguba. 7,000 ang totally damaged, samtang masobra 49,000 naman ang partially damaged. Samtang matapos nagdeklara ang presidente sa State of National Calamity, ginpatuman man ang price freeze sa nagapanguna nga balaklon. Sa Negros Occidental, hugot nga ginamonitor ang grocery stores kag iban pa nga baligyan, agud masiguro nga hindi makapasakas ang presyo. May basis kita for the basic necessities ang aton automatic price ceiling sa aton nga mga sardinas, dilata, noodles, laundry soap. For other prime commodities, may mga SRPs man na sila na gina-follow. Ginapasiguro man suno sa ahensya nga napalabot sa manufacturers ang suggested retail prices, agud makapatigayon man sila sang adjustment. Ang amon nga monitoring during this state of calamity is daily. Ginalantaw naton ang ginabantayan gid iyang presyo nga wala may nagapataas and ang supply gid nga hindi kita mawad-an sang supplies. Sa Bacolod City, nagasunod kuno sa mando sang DTI ang pila ka mga manugbaligya. So same man lang, wala man lang naganaamon bus nga magpasaka. Eileen Pedreso, 1 Western Visayas.
Pila ka talamnan sang ulutanon sa Pavia, Iloilo, apektado sang malaing nga tiyempo nga dala sa naglabay nga mga bagyo. Ulutanon nga baligya sa pila ka merkado, tuman kadako sang ginsaka sa presyo. Si Julius Bilacaol nakatutok. Maswerte nga naka-harvest na sang ilatanom nga mga patola ang ining plantation sa barangay Maliao, Pavia, Iloilo. Antes naglaslas ang Bagyo Tino. Apang ang nabilin nga naabtan sa mga bagyo sang damlaglang. Sigurado nga hindi na mapuslan. Hindi na mapuslan. Pero hangag sa hangin, magbunggo. Magluwas ini may mga tanong pagikuno nga mga margoso nga ginhalitan man. Nagdugang padire ang mga petsay nga daw hindi naman gani mabaligya. Ang ilan na lang paglaom, makabawi sa masunod nga produksyon. Wala tanong mabalik sa bulan nyo. Nagmampawan ta na. Nabunuan naman tapos na-sprayan. Ang planter nga si Manong Romy, apektado man ang mga tanom nga balatong kagkapayas. Ang iapyerde, ginabawi na lang sini sa presyo. Mga mo sa presyo, makabawi-bawi dyan. May pressure man gawa mo. Nagsaka-saka. Ang halit sa mga talamnan sa ulutanon na mabadsyaga naman sa mga baligyang nga ulutanon sa pila ka merkado sa Iloilo City. Sunod sa vendor nga si Rowena, 40 tubtob 50 pesos ang ginsaka sa presyo sang pila ka ulutanon subong kung ikumparar sang wala pa ang Bagyo Tino. Bangod nagnubo ang supply. Dako sir kay sa Tugabang mag 50, namon 40, ang baligyan na subong 80, 100 na mo. Nagalaom naman ang mga manugbaligya nga kung magdugay ang maayo nga tiyempo. Amat-amat naman nga magabalik ang normal nga supply kag magabalik man sa kinaanda ng presyo. Upod kay Cirilo Rendoque, Julius Bilacaol, 1 Western Visayas. Kapuso sa Bacol City naman, gin-revive pa kagindala sa ospital apang ginbawian gisang kabuhi ang operator sa isa ka crane. Ini matapos nga makuryente sa Dalan, Lacson, Bacol City kahapon. Ginkilalang biktima kay Alice Rocky, 42 anyos. Aksidente nga nakatandog sa gina-operate sining crane ang live wire. Sunod sa mata sa biktima, antes ang insidente, nagapang-utod sa mga sangasang kahoy nga nagalakaltumba ang biktima kag kaupdanan sini kahapon matapos ang paglaslas sang bagyuan. Wala nag-report sa kapulisan ang among insidente. Sampal sa mga upod niya, natali na tandog niya ang pinang-main wire sa babaw na tandog guro sa crane palamis. Ang voltahe pala siguro ng kusog-kusog. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mga kapusong makusog nga storm surge sa coastal barangay dala sa mabaskog nga bagyo suno sa pag-asa. Climate change nagatuga sa mabaskog kag bagyo kag nagaresulta sa storm surge suno sa isa ka environmentalist. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Mabaskog hampak sa mga balod. Balod niya nagalapaw sa kataason sang isa ka tawo kung nagdangat sang tubtub 3 ka metros. Kag balod niya nagadugay sang 2 ka oras. Ini ang kinaiya sang daluyong o kung storm surge. Ang ini nga phenomenon ang nagatugas ang pagbaha. Nagguba sang panimalay kag mga sakayan sa pila ka coastal barangay sa Capiz kag Iloilo sa pag-igo ni Bagyo Juan. Apang, ano gid bala ang storm surge? Ano ang kausa sini? Sunod sa pag-asa ang storm surge, ang tuga sa mabaskog nga mga bagyo. Una ini mabatsagan antes pa man maglandfall ang isa ka bagyo. Kung mabaskog ang hangin, mas mabaskog man ang tulod niya sang tubig o kung pakado sa may offshore na to. Naka-raise kita is nasa 3 meters and above possible nga makause ang storm surge. Sa tsunami naton is when it comes sa may mga earthquake, mga volcanic eruption. Sunod sa pila ka residentes ang barangay Santo Niño Sur, Arevalo, ila na obserbahan ang paglapit sa hunasan subong kumpara sang nagliligad niya tuig. Mga 20 siguro metros siguro sa una. Sa estimate ko lang. Pagbalot sa una daw hindi man tanto. Sunod sa isa ka environmentalist, ginapabaskog sang climate change ang storm surge. Inibangod ang climate change ang nagatugas ang mas madamo kag mabaskog nga bagyo sa Pilipinas. Ginapadasig lang ang occurrence. Halimbawa atong mga typhoon Frank, mga 1 in 100 year return tanit itong bagyo. Pero subong after sang Frank, may Undoy, may Pablo, nga tama man kabaskog. Plus, naginapataas siya pagid ang level sa dagat. Nagakabalaka ang pila ka mga residente sa realidad nga mas mabaskog pa nga mga storm surge ang mamatsagan sa palabuton. Kulba gidi. Hindi nakagin ako yung balay ko, nakuha sang balod mo.
labot nga sa amon nga sa loob, nga sa babaw. Suno sa environmentalist nga si Melvin Porzuelo, ang hindi husto nga pag-segregate sa basura ang naga-contribute sa climate change. Bangod sa pag-emit sang methane, amo man ang paggamit sang kuryente. Gani panugyan sini kung mahimo pasulabihon ang paggamit sang renewable energy kasubong sang solar kag hydro. Ang mayor gid nga naga-contribute ang mga dragko niya nga mga planta sa mga coal-fired power plants, amo na sila number 1 nga emitter. Kaya dapat sila na iyang sukton man sa pumuluyo. Upod Keromel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Mga puso, nakagawa na sa Philippine Area of Responsibility ang Bagyo Uwan. Sa latest bulletin sa Pag-asa, uli nakita ang Bagyo Uwan sa kalayoon niya 370 kilometers west-northwest sa Calayan, Cagayan. Naghinay na ini kag naging severe tropical storm sa subong yara sa gihapon sa signal number 2 ang Batanes kag western parts sa Ilocos Norte. Napaidalo man sa signal number 1 ang northern kag central portion sa Cagayan upod ang Babuyan Islands, Apayao, Abra, Kalinga, western portion sa Mountain Province, northwestern portion sa Benguet. Nabiling nga bahin sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, northern kag central portion sa La Union kag northern parts sa Pangasinan. Sunod sa Pag-asa, posible magsulod liwas sa par ang Bagyo Uwan, buwas pero sa Taiwan na ini magatupa kag padayon nga magahina. Sa datos sa Metro Weather, may chance sa laptalaptang ulan sa ibang bahin sa Aklan, pati man sa Negros Island region. Mga puso, nag-umpisa na ang Proof of Purchase promo sa Kapuso Big Time Panalo Season 4. May chance nga magdaog ang mga manugbakal o sari-sari store owners. Over 7 million pesos ang papremyo. 4 ang may chance nga magdaog sang tig 1 million pesos sa grand draw. May maswerte man nga tagdaog sang pangkabuhayan package worth 50,000 pesos magluwas sa 1,000 pesos daily kag 7,500 pesos nga weekly cash prizes. Ang official sending of entries nag-umpisa sa Oktubre 18 tugtob December 26, 2025. Pwede maghulog sa entries sa participating Mercury Drug branches, GMA Regional TV and radio stations, kag selected outlets ng Pure Gold nationwide. Maghalong sa fake news, fake FB accounts o kung scam text. Tutok lang sa GMA o kung magbisita sa official Facebook page kag microsite sa GMA promos para sa kumpleto nga mechanics pati man announcements. Mga kapuso, 44 days na lang, Pasko na. Mahimo nyo malantaw ang ining episode sa GMA Regional TV official website, www.gmaregionaltv.com. Pwede man, mabisita kag i-click ang subscribe button sa GMA Regional TV official YouTube channel para sa mga updated nga balita. Sa aton mga kapuso diri sa Western Visayas, kag Negros Occidental, subong man sa aton mga kapuso abroad. Madamo gid nga salamat sa pagtutok. Mag-isa kita kag ibaluon ng mga balita tungod local news matters. Ako si Gertrude Charlatan, ini ang 1 Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.